Isang imbitasyon para sa Thanksgiving Day. Bumili tayo ng mga pangkulay, hindi ba? Oo. Bumili din tayo ng mga laso. Ngayon, kailangan natin bumili ng pako. Judy, natutuwa ako at sumama ka sa akin. Ayos lang. Para naman ito sa Thanksgiving Day. Hindi na ako makapaghintay. Pero Sally, bakit ikaw lang ang namimili ng mga ito? Meron naman sigurong ibang mga estudyante na pwedeng gumawa nito, Alam mo, yung ibang mga bata gumawa na ng plano para sa mga play at parada para sa Thanksgiving. At ngayon, naghahanda nga sila para doon. Wala lang kasi akong maisip na ibang ideya Palagay ko, hindi ako magaling gumawa ng plano. O hindi, sarado sila. Sa tingin ko, papunta pa ako sa kabilang bayan para bumili ng pako. Sige, pumunta tayo. Halika na. Ano ba yun? Hayo sa laban, ang krus ni Jesus ang ano ba yan? Mukha silang mga choir. Mga ulila. Kristo marangan, pumapatnubay, hayo sa lumaan, siya ang susundan. O Kristiyano kawan. Sige na mga bata. Mga kaibigan, ito ang mga bata mula sa St. George's Home. Gusto niyo bang bigyan ng mga batang ito ng kaunting ng biyaya mula sa Panginoon? Kawawa naman mga bata. Malilit pa yung iba. Maraming salamat sa inyong donasyon. Nakakaawa naman. Mami, gusto ko rin pong gawin yan. Gusto mo bang maglagay dito ng barya, ha, anak? Sobra naman sila. Kailangan mo maging matatag at gawin mo ang lahat. Opo, ma'am. Maraming salamat. Para sa'yo ito. Opo. Naggalit talaga ako. Maraming salamat po sa panyo ninyo. Malaking tulong po talaga ito. Maraming po kamay ko. Emily! Ayos ka lang ba? Sobra naman sila. Hindi ako makapaniwala. Mga ulila? Ayoko silang tignan. Kawawa naman. Para sa biyaya ng ating Panginoon, Nakakatuwa naman yung mga bata. Kawawa naman sila. salamat. Meron akong nakalimutan. Kailangan ko nang umalis. Para sa biyaya ng ating Panginoon, para sa ito kawawa po. mga bata. Maraming salamat. Tulungan niyo po naman ang mga kawawang bata na nangangailangan. Tulungan niyo po. Ano ba nangyayari sa'yo, Sally? Mamimili pa tayo, hindi ba? Bumalik na nga si Judy dun eh. Tama, may naisip ako. Ano yun? Bakit hindi natin sila imbitahin para sa Thanksgiving? Alin, yung mga ulila? Oo, pwede nating ibahagi ang kasayahan natin doon sa mga batang walang pamilya, Julia. Pwede natin sila imbitahin sa Thanksgiving at mangingi ng donasyon. Oo, tama. Pwede rin tayo magpaikot ulit Maraming ng charity salamat sa box. tulong niyo. Sa tingin ko lang ang magandang plano para sa Thanksgiving. Judy! Kumusta? Pasensya ka na kung iniwan ko kayo. Meron ka ng pako? Alam mo ba? Ay, nako. Ano bang nangyari? May magandang balita ba? Makinig ka. Meron akong magandang ideya. Pagkatapos ba ng pagsusulit natin ng Thanksgiving? Ang Thanksgiving ay laging sa ika-4 na linggo ng Nobyembre. Alam ko naman yun. Paano? Ano ba yun? Sa Thanksgiving, bubuksan natin ang ating eskwelahan. Maaaring sumali ang ibang tao. Tama. Pero, hindi lamang sila. Nakita mo ba yung ulila dun sa bayan? Oo. Iimbitahin din natin sila. Ano? Mga bata mula sa ampunan? Ano sa palagay mo, Judy? Kaya ako ang mamamahala sa pagkausap dun sa ampunan. Ang pangalan nun ay St. George Home. Alam mo ba, hindi ko na kailangang mamili pa ngayon. Meron ng ibang gagawa doon sa paggawa ng mga laso. At kailangan isulat natin kung ano magagawa natin sa mga bata sa Thanksgiving. Hindi ba maganda, Judy? Pwede mo ba akong tulungan? Oo. Pero sa palagay mo kaya darating sila? Oo naman. Darating sila. Inimbitahan natin sila para sa masayang Thanksgiving party. Tsaka isa pa, bakit hindi tayo mangolekta ng mga
donasyon at ibili natin sila ng mga damit. Ano kaya kung mga pagkain? Kung minsan hindi sila napapakain na mabuti, hindi ba? Kailangan magpaikot tayo ng charity box. Ano sa palagay mo, Judy? Ha? Alam mo, sa tingin mo ba magugustuhan nila yan? Sa palagay ko naman, oo. Oo naman, magugustuhan nila yon. Ang mga bata sa ampunan ay malungkot at walang mga magulang. Kapag nakakuha sila ng regalo at makipaglaro sa atin, matutuwa silang lahat. Masaya sila kanina nung kinakanta nila yung awitin, hindi ba? Kaya sa tingin ko, magugustuhan nila yung ideya natin. Oh, Kristyanong kawan, hayos sa laban. Kaya nila ginagawa yun dahil masungit ang guro nila. Sinabihan niyang ngumiti ang mga bata para makakuha ng mga donasyon. Anong problema mo, Judy? Akala ko ikaw pa naman ang sasang-ayon sa akin ngayon. Kailangan ko tapusin ang proyekto ko sa science para bukas. Pasensya na! Wala talaga siyang pakialam. Ano kaya ang problema niya? Bakit kaya nila naisip ang bagay na yun? Siguradong magiging masaya yun. Oo, matutulungan natin ang mga mahihirap na bata. Ano bang kailangan natin sa Thanksgiving? Kailangan natin ng isang parada sa araw ng Thanksgiving. Pasalihin kaya natin yung mga bata sa parada. Magandang ideya nga yan. Masaya din yung naisip mo. Ayoko! Tumigil na kayo! Tama na! Tama na! Tama na! Judy? Judy, meron ka bang klase ngayong hapon? Wala. Pwede humingi sa'yo ng pabor? Ano ba yun, Sally? Halika na, sumama ka. Ano ba yun? Alam mo ba, makikipagkita kasi ako sa isang guro ng St. George Home. Sa isang guro ng ampunan? Ayoko nga. Huwag mo nga sabihin yan. Merong klase si Julia. Ayoko naman makipagkita doon na mag-isa. Nakausap ko na siya sa telepono. Mukha namang mabait siya. Sigurado ako, Judy, magugustuhan mo siya. Pero, meron kasi akong... Sige na, Judy. Tulungan mo naman ako. Wala ka namang gagawin. Nakaupo ka lang dyan. Pero, Sally, kasi... Ay, ayan na siya. Kayo po ba yung taga St. George Home? Ako si Mary Lambert. At ikaw naman siguro si Sally McBride. Opo. Kumusta po kayo? Kaklase ko nga pala, si Judy. Kumusta, Judy? Ako si Judy Abbott. Natutuwa ako makilala ka. Ganon din ako. Kung gano'n, umpisahan ko na. Pagkatanghal po ito na pinlaran ng Student Council, inisip namin kung ano may tutulong namin sa mga bata. Maraming salamat. Maganda siya para maging isang guro ng ampunan. Pero bakit ganyan naman ang suot niya sa pagpunta dito? Ano ang ibig sabihin ng mga regalong nandito? Alam mo, mangungulekta kasi kami ng mga donasyon mula sa mga estudyante. Pagkatapos, plano rin namin bilhan ng mga damit ang mga bata sa perang naipon namin. Oh, magandang ideya yan. Maganda. Maganda? Pero kung maaari lang, mga gamit sa eskwelahan, tulad ng ballpen at notebook, mas maganda kaysa sa mga damit. Kulang kasi kami sa mga ganong gamit doon. Gamit sa eskwelahan? Akala ko po kasi gugustuhin ng mga bata yung bagong damit. Magpapaikot ba kayo ng charity boxes? Oo naman. Maaari tayo makakuha ng mga damit doon. Nagmumula sa mga donasyon. Sa isang ampunan ang mga bata yung susuot ng damit na hindi kasya sa kanila. At pagkatapos, magsasayaw tayong lahat at sasali ang mga bata sa isang parada. Meron pa ba ibang tao na pupunta sa kasayahang yon? Opo, bubuksan namin ang eskwelahan para sa lahat. Kung ganon, kailangan pakantahin ko yung mga bata na isang awitin. Mga awitin? Magaling sila. Kung magpaparada, o kaya ay pagkatapos noon, maaari tayong makakolekta ng donasyon sa mga tao. Pakakantahin niyo ulit sila para sa mga donasyon. Ulit? Napanood niyo siguro na kumanta sila sa simbahan, hindi ba? Oo, lumilibot kami at kumakanta kahit saan sa besan linggo. Isang beses isang linggo. Nakakatuwa naman. At pagkatapos ng parada, yung mga bata iimbitahin sa kainan. Mabuti kung ganon. Sally, maghahanda ba kayo ng maraming pagkain para sa mga bata?
Ay, hindi masyado. Konti lang. Kung ganon, kami na ang bahala magdala ng tinapay at mga fruitcakes. Pandagdag, kayo na ang bahala sa iba pang pagkain. Alam mo, hindi ko alam ang sasabihin ko. Sigurado magiging masaya sila. Sigurado po. Ngayon pa lang ay nagpapasalamat na ako sa inyo. Para sa mga bata yan, alam ko. Kaya masayang masaya ako. Hindi, akala mo lang yun. Alam niyo po, kung magiging masaya sila, ganun din naman kami. Alam ko, maraming salamat. Napakabait naman ninyo para itong isang panaginip. Pagpapalain kayo ng Diyos. Walang ano man yun. Gusto naman namin makatulong sa kanila. Ah? Ikaw, Miss Abbott, tutulong ka rin ba sa kanila? Ah, hindi. Meron kasi akong pagsusulit. Tama yan. Pagsusulit muna, bago ang iba pa. Oo. Ah, natutuwa talaga ako. O paano, magpapaalam na ako. Ah, maiwan ko na kayo. Ang ganda niya, hindi ba? Yun ba ang tingin mo? Isa siyang kakaibang babae. Ibig kong sabihin, maganda siya na parang isang negosyanteng babae. Hindi ko alam. Aalis na ako! Judy, ano ba problema mo? Maganda nga yan. Siguradong matutuwa yung mga bata niyan. Pero bago pa ang lahat, gusto kong batiin ang taong nag-isip ng ideyang ito. Kumusta, Judy? Ilalagay ko yung ibang damit doon sa charity box. Gusto mo ako na maglalagay nun sa'yo? Huwag na, salamat. Ako na lang ang maglalagay nun. O, sige. At saka, Judy, pwede rin yun kahit na gusto mo pa yung damit. Donasyon? O, sige, sandali lang. Magiging mabait ka ba kapag nagbigay ka ng donasyon? Ayos lang yan. Maaari ka pang maglagay ng kahit na magkano. Sally, magbibigay ka ng donasyon? Ah, ikaw pala, Julia. Ay, naku, $30? Kulang pa nga yan eh. Ayos lang. Maraming salamat, Julia. Magkano kaya ang makukolekta natin? Kapag marami na tayong nakuha, hindi lang gamit sa eskwela ng mabibili natin, kung hindi magagandang panyo at kung ano-anong laruan. Maganda nga yan. Gusto ko, maging masaya silang lahat doon. Ay, tama. Bakit hindi tayo magpunta doon sa ampunan at tignan kung ano kailangan nila? Pwede natin silang tanungin kung ano gusto nila. Magandang ideya yan. Siguradong papapasukin nila tayo doon. Oo nga. Tingin ko naglalaro lang kayong dalawa. Ha? Bakit? Anong problema, Judy? Masaya ba kayo kapag nagbibigay kayo, Julia? Ang paggawa ng maganda ay nakapagpapagaan ng loob. Hindi ba? Isa pa matutuwa sila. Para lang maging magaan ang loob niya, kailangan kumanta muna yung mga bata o kaya pumarada. Alam niyo ba, Sally? Para rin silang tinatrato mga laruan o kung ano pa man. Ayoko nang ginaganon! Ah, kung ganun gusto mong iwan na lang silang nag-iisa? Kung wala tayong gagawin kahit ano, hindi sila magkakaroon ng mga gamit sa eskwelahan. Di ka ba naaawa? Di bakit? Hindi mo ba nagustuhan yung ideya ko? Pasensya ka na. Hindi ko rin nakalang manhid ka pala. Halika na nga, Sally. Pabayaan na natin siya kung ayaw niya. Sally, mag-aisa tayo. Halika na. O, sige. Sana wala na lang Thanksgiving Day. Salamat sa pagpunta nyo dito. Sumunod kayo sa akin. Si Miss Lambert ay wala dito ngayon. Gayunman, gusto namin kayong pasalamatan sa pag-iimbita ninyo sa amin sa Thanksgiving Day sa magandang eskwelahan ng Lincoln Memorial Girls High. Pero hindi ba kami nakakaabala? Ay, hindi naman po. Huwag po kayong mag-alala. Ang ganda naman ng damit. Saan ba sila nang galing? Ewan ko. Tanghalian na ngayon ng mga bata ng klase ni Miss Lambert.
Ang gulo ng lugar na yun, Sally! Sally, maghugas ka ng kamay at magpalit ka ng damit mo. Hindi ko na tuloy alam. Hindi ko sila pwedeng yakapin. Hindi ko man lang mahawakan yung kamay nila. Wala naman makakagawa niyan. Hindi ko akalaing meron palang ganong klaseng lugar. Anong ibig mong sabihin, Julia? Madumi, ang baho ng amoy. Ang pangit ng asal. Parang nasa ibang mundo sila. Hindi maganda yung sinasabi mo, Julia. Paano mo naman nalaman? Eh, hindi ka nga nagpunta doon. Hindi ko naisip na ganun pala ang bahay ampunan. Ha? Kung ganoon, anong gagawin niyo sa Thanksgiving Day, Sally? Hindi ko alam. Ano? Hindi ko na sila iimbitahin at sasalubungin. Wala doon si Miss Lambert. Kaya sinabi ko na lang doon sa principal. Ayoko na magpunta doon. Ayoko na talaga. Sally, hindi naman yata tama yan. Hindi ko na magagawa. Bakit hindi? Alam mo, Judy, hindi ka naman interesado mag-imita ng mga ulila noon, hindi ba? Bakit parang nag-iba ka ata? Hindi yan ang pinag-uusapan dito. Ha? Nagsinungaling tayo sa kanila. Natutuwa ka nung nagpaplano ka pa lang. Pero nung malaman mo ang katotohanan, sinabi mong hindi mo na ito kaya. Sally, hindi ko akalain hindi ka mabait. Naiinis ako sa'yo. Tama ka. Hindi ko hinarap ang katotohanan. Pero wala talaga akong lakas na loob. Hindi ko kaya. Hindi ko magagawa. Hindi ko kaya. Hindi ko magagawa yun. Kapag inibita natin sila sa eskwelahan, walang may gusto na mag-alaga sa kanila. Tama yun. Tapos meron pa isang malala. Hindi na lang kaya natin yung donasyon at charity box sa kanila. Yun na yun. Kapag binigyan niyo sila ng mga regalo, wala na kayong gagawin na pag-inuman mo kami? Ayaw mo talaga, hindi ba? Sa totoo lang, hindi ka pa nakakapunta doon. Kaya madaling sabihin para sa'yo. Isa pa, sinabi mo na ibibigay na lang yung mga regalo, pero ano bang naitulong mo sa amin, Judy? Wala ka naman nagawa. Kaya wala kang karapatang sisihin si Sally, Judy. Kasalanan ko ito lahat! Kasalanan ko ito lahat! Sally! Sally! Si Sally ay nagmula din sa isang mayamang pamilya. Hindi niya alam ang nararamdaman ng mga ulila. Walang makakaintindi nito. Dear Mr. Smith, nagagalit po ako sa anak ng mga mayayaman pero baka naging kapareho na nila ako ngayon. Nakakatakot. Ayoko maging katulad nila. At isa pa, pipilitin ko mabago ang buhay ko. Ayoko nang mabalik pa sa bahay ampunan. Ayoko na talaga. Sana matupad ko ang mga pangarap ko.